Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinawag ng Diyos maging isang simbahan, maging isang pamilya upang sama-sama nating pakinggan ng Kanyang salita at isabuhay ito upang tayo'y maging tunay na saksi sa mundo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nanggigilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.
mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga katiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. At tayong lahat narito dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa linggong ito ay may napakahalagang paalala sa atin si Jesus Nazareno. Narinig natin sa Ebanghelyo, araw ng pamamahinga, parang linggo, araw ng Diyos. Nasaan daw si Jesus Nazareno? Nasa sinagoga, isang banal na lugar. Banal na araw, banal na lugar, at hindi natin maitatanggi si Jesus Nazareno ang kabanal-banalan sa lahat. Pansinin po ninyo, puno ng kabanalan, banal na araw, banal na lugar, at banal si Jesus. Ngunit, hindi ba kayo nagtataka? Sa gitna ng maraming kabanalan, may sumulpot, isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang dami na ngang banal, may demonyo pa rin. Kaya paalala sa atin, nariyan lagi ang demonyo. Nariyan lagi ang masama. Minsan kasi akala natin, pag nasa simbahan ako, nasa isang banal na lugar ako. Tandaan nyo yung Ebanghelyo, nasa sinagoga sila, banal na lugar, nandun din ang demonyo. Kaya, tanganan nyo yung bag nyo. Baka akala nyo, anghel lahat ng nandito sa simbahan ngayon. Tignan nyo yung pitakan nyo. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha ba siyang anghel o inaalihan? Isang katotohanan na hindi natin maitatago ang sarili natin sa tukso at masama. Naalala ko po, nung ako'y papasok sa seminaryo, nagpunta ako sa kura ko at sabi ko, papasok po ako sa seminaryo. At sabi niya sa akin, kung inaakala mo na sa pagpasok mo sa seminaryo, mga anghel ang makakasama mo, mas maraming tukso, mas maraming demonyo pagpasok mo sa loob ng seminaryo. Kaya huwag tayo magtaka. Minsan kasi nangihina ang loob natin. Father, bakit naman kung kailan nagdedebosyon ako? Kung kailan naman mas madalas ako magsimba? Kung kailan naman naglilingkod ako sa Diyos? Para naman doon dumami ang tukso. Para naman doon dumami yung mga masasamang nakikita ko. Sapagkat mas lalo tayong lalapitan, aatakihin at guguluhin pag lumalapit tayo sa Diyos. Kaya nga nakita sa Ebanghelyo ngayon, banal na araw, banal na lugar, at banal na Diyos, pero nandyan pa rin ang demonyo, ang masama.
Kaya wag tayo magtaka, wag tayo manghina ang loob. Father, kung kailan ako gumagawa ng mabuti, bakit parang dumadami ang pagsubok sa buhay ko? Father, bakit naman kung kailan ako naglilingkod, kung kailan ako tumutulong, bakit mas lalong nahihirapan ang buhay ko? Sapagkat iyon ay bahagi ng ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Pero wag tayo manghina ng loob. Opo, naglipa na ang masama. Nariyan lagi ang tukso. Pero higit sa lahat, nariyan din si Jesus Nazareno. Nariyan din ang Diyos. Sa unang pagbasa, sinabi sa atin Nazareno, sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ang kanyang salita ay lumilikha. Ang kanyang salita ang nagpapalayas ng mga masasama. At ito ang ating panghahawakan. Opo, mga kapatid, totoo, malakas ang mga tukso. Nasa paligid natin ng masama. Kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kahit na halos kalapit na natin ang Nazareno. Pero tandaan natin, bagamat sila'y narito sa paligid, maaari namang nasa puso natin si Jesus Nazareno, lalo na kung ang salita niya ang manunuot sa atin. Hindi salita ng ibang tao. Hindi ang salitang panukso ng demonyo. At mag-iingat tayo, mga kapatid. Kung napansin ninyo, papaano manukso ang demonyo? Napansin niyo yung sinabi ng demonyo? Kilala kita. Ikaw si Jesus Nazareno. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Pansinin po ninyo yon. May mali ba sa sinabi ng demonyo? Ikaw si Jesus na taga Nazaret. Ikaw ang banal ng Diyos. Mali po ba yon? Hindi po ba tama yon? Ganun kagaling ang demonyo. Gumagamit siya ng mga kalahating katotohanan bago niya isingit ang kasinungalingan at tukso niya. Mula pa kay Adan at kay Eva, hindi na nagbago ang strategy ng demonyo ni Satanas. Isinisingit niya ang totoo bago niya ipasok ang kasinungalingan. Kaya madali tayong mapaniwala. Kaya dapat mas lalo nating pakinggan ang salita ni Jesus. Mas lalo tayong maging mapanuri. Kaya sasabihin halimbawa ng demonyo, naghihirap ka na. Kaya pwede ka nang kumupit. Yung unang sinabi niya, totoo naman talaga, naghihirap ka. Pero nung susunod niya, kaya kumupit ka na lang. Maraming pamamaraan ng demonyo. Ikaw naman ang nasa taas. Kaya diktahan mo na lang. Ikaw lang ang masusunod. Tama yung una. Pero yung pangalawa, yung itutukso niya sa'yo, yon ang kasinungalingan. Gutom ka naman dumoble ka na ng kuha. Okay lang yan, kasi gutom ka naman Tama naman, gutom ka. Pero hindi tama, yung dumoble ka. Lalo na sinabi naman, isa-isa lang ang kuha. Ganoon gumawa ang demonyo. Ikaw naman ang naghirap dyan
Kaya okay lang, kamkamin mo na ang lahat. Mahal mo naman yung taong yan eh. Sige na, kunin mo na ng paspasan yan. Walang kwenta naman yung mga taong yan eh. Patayin na lang natin. Lipulin na lang natin. Pansinin po ninyo ang tukso. Gumagamit ng kalahating totoo bago isingit ang masama at kasinungalingan. Kaya ipagdasal natin na maging matalas ang ating pandinig. Sasabihin ni Jesus sa Nazareno, naghihirap ka, pero sasamahan kita. May pagsubok ka, tutulungan kita. Maraming bagyo sa buhay, ako ang kapayapaan mo. Ako ang lakas mo. Ang hirap magbago. Kaya sabihin sa ng demonyo, mahirap magbago. Uulitin mo naman uli yan. Kaya wag ka na. Wala kang pag-asa. Ganyan ka na talaga. Pero ang sabi ni Jesus sa Nazareno, oo, mahirap magbago, pero pagtsatsagaan kita. Patatawarin kita. Magbalik ka lang lagi. Hindi ako magsasawa sa iyo. Mga kapatid, maraming pagsubok, maraming tukso, maraming ibinubulong sa atin ang dyablo. Pero mas makapangyarihan, mas tapat, at mas totoo ang salita at biyaya ni Jesus Nazareno. Kaya ka naririto ngayon dahil gusto ni Jesus Nazareno mas makinig ka sa Kanya, mas sumunod ka sa Kanya, sapagkat siya ang tunay na kailangan natin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming takbuhan. Ikaw ang aming tunay na kailangan. Kaya't naririto kami. Minsan, sa paglapit namin sa inyo, sa paglilingkod namin sa inyo, mas lalo kaming binabayo ng tukso at pagsubok. Kaya nga't minsan, pinanghihinaan kami ng loob at napapatanong kami kung may saysay ba talaga ang aming debosyon. Narito kami ngayon sapagkat alam namin wala kaming ibang lalong dapat pagbalingan sa gitna ng tukso at pagsubok kung hindi kayo po. Sapagkat mas makapangyarihan ang inyong salita, mas totoo ang inyong salita, mas kayo ang kailangan namin. Kaya't mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at hindi kayo nagsasawa at nauubusan ng pasensya sa amin. Bagamat minsan sa iba kami nakikinig, sa sarili lang namin kami nakikinig. Buksan niyo po lagi ang aming puso para ang iyong pagtawag at ang iyong landas ang aming pakinggan at tahakin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo po kami, basbasan mo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao, na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Ang ating tugon, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pare, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguy dito sa kanilang pagtanggol ang buhay ng bawat mamamayan, lalo na mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalaga nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugawin nawa nila ang kanilang mga malayong sandali sa pakikinig, pagbabasa, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dokha, mga may sakit, at may kapansanan, at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulungan sa pangangalaga at pagsasalang-alang-alang sa ating pangkahalatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo maging mas mapag-aruga at maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang magpagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangan mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin ngayong awitin ang Ama namin. Pagpapatawan namin sa magkakasala sa at wag mo kami ipahintulot sa tukso at sa hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung napapaniwala kami ng mga tukso at masasama. Patawad po kung nagdududa kami sa inyong kapangyarihan kapag kami dumadaan sa pagsubok.
Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kataas-taasa, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kung sisikat man ang traslasyon, ito'y pasikati natin dahil ipapakita natin ang pagkakaisa, ang pagmamahalan at tunay na pananampalataya ng mga deboto ni Jesus Nazareno. Gawin natin ang simbahan ng Quiapo na sentro hindi lang ng debosyon, kung hindi sentro ng awa, pagmamahalan at pagkakaisa. Kaya't magpasalamat tayo sa Panginoon. Bigyan natin uli. Pasalamatan natin ang mahal na Poon na laging nagsasabi sa atin, sa gitna ng mga tukso, sa gitna ng mga pagsubok, naririto siya sa atin. Kaya't parangalan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.